Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol lang naman dito sa 70 million views na nakuha po ng Kim Pao, nila Kim and Paolo. And dito sa i-excite ngayon ni Chinita Princess na uusapan ngayon sa social media. So, ano nga ba yon mga kakimpaw? Yan ang alamin natin at pag-uusapan sa video na to. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! So, ayan, dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa po ng mga comment bilang parte po ng ating vlog araw-araw. Bilang pasasalamat po ito sa walang sawang pag-support at pagtutok na ating mga taga-subaybay sa ating pong balita araw-araw. So, ang komentar natin for today ay si Miss Norma Dayag. Shoutout po sa inyo at magandarang hapon. Sabi niya, "Good day, Gandara. Just arrived, attended the mass. Usually, if ever I attend mass, always included ang KP on my prayers. Gandara, parang wala lang nangyayari sa kanila. Kimi and Raisa. Cause Raisa, nag-live greetings kay Kimi. So, I was shocked when it happened that open my TV. Hindi ko pa nalilipat sa TV, so coincidence yata yung pag-open ko ng TV. Then it happened, the scene that Raisa makes a glimpse to Kimi by greeting her via Itbulaga. Thank you, Raisa, for your goodness to Kimi, and may God bless you and family. God bless also their legit vloggers, fans, friends, seniors, and Aki. So with LJ, who is in favor for Kimi's stepmother for Aki." Oy, thank you so much, Miss Norma Dayag, sa inyong komento. Kinilig naman ako dun kay LJ. Natanggap si Kimi maging stepmother or second mother na lang mga kakimpaw. Second mother ni Aki, di ba? Sana nga ay ganoon para alam niyo yun, masaya lang yung family and hindi mailang si Aki kay Kim, kasi pag ganyan na hindi okay si LJ at saka si Kim, maiilang din kasi si Aki, maapektuhan din yung relationship ni Aki, Paolo and Kim, di ba? Kaya naman masaya ako na talagang okay po si LJ kay Kim. Napakabuti rin naman kasi ni Kim, and siguro kilala na rin po ni LJ ang buong pagkatao ni Kim Chiu, di ba? Kaya naman yung mga issue ni Kim na binabato, nasa showbiz din naman kasi si LJ. So alam na niya yun. Hindi po yun masisira ang tiwala niya kay Kim. And tungkol naman kay Raisa, it's all over na, Ma'am na Norma Dayag. Well, sorry na nga. Actually, hindi ko siya napanood kasi nga nabangan natin si Kimi sa Showtime, di ba? So, sa social media na lang, may nag-upload nga and kwento na ganun nga. Nag-sorry na daw. Nag-shoutout na daw. Binati na raw ni Raisa, si Kim. So, tapos na po ang lahat, di ba? Okay po ang Davricals at ang madlang people. Okay po ang si Kim, ang Showtime fam, and si Raisa. So, wala yun sa kanila. Walang kaso yun. Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan mga kakimpaw ang mga topic natin para sa hapong ito. And unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol po dito sa pop-up store ni Kimi. Ilang days na lang mga kakimpaw. So, ito nga po ay sa July 11 na, no, mga kakimpaw. And si Kim nga po, kahapon pa lang po, nagsisimula na po siyang mag-countdown. So, ito yung post niya kahapon, 7 days to go. Tapos ngayon, ito naman yung latest post niya, days to go, 6 na lang mga kakipi. So, see you this Saturday, Zamboanga Banis.
July 11, 2026, Zamboanga Pop-Up Store. Coming soon. Ayan na mga kakipi. Super excited na si Kim Chu para dito sa bago niyang pop-up store. Aba, syempre, dapat lang, di ba mga kakimpaw? Kasi, biruin mo, meron na siyang pop-up store sa Cebu, sa Visayas, ngayon naman sa Mindanao, sa Zamboanga. Tas main store niya sa Luzon, o diba? Talagang sinong hindi may excite niya na palago ng palago ang business ni Kimi. Kaya naman, supportahan natin ito mga kakimpaw. Ngayon pa lang na-excite na si Kim. So, dalangin natin, mga kakimpaw, ang success nitong opening. And syempre, hindi lang sa opening, di ba? Ayan, sana maging successful talaga ang kanilang pop-up store. Marami laging benta, sold out agad. And of course, thank you so much din kina Twinkle, sa iba pa niyang kapatid na very hands-on, na very supportive sa kanya mga kakimpaw. Si Bunso JP, di ba? Nakikita natin ngayon kung paano mag-support sila kay Kim Chu. Kaya nga si Kim naiiyak mga kakimpaw kasi nga may nawala man, which is dati sa tila kami lagi nating nakikitang nag-aasikaso kay Kim. Mayroon naman pong mga pumapalit. Hindi naman sa pumapalit kasi kahit noon pa man, nandiyan naman na yung other sisters nila. Pero nakikita na natin, visible na sila kung paano nila suportahan si Kim ngayon. Talagang full support mga kakimpaw. Samantala, meron naman po tayong good news ngayon mga kakimpaw. And ito nga po isang kwento ng isa pong Kimpaw fan kung saan siya nga po ay nakapasa sa National Assessment for School Head. Grabe, no? Congratulations sa iyo, LC. So, ang kwento po niya dito sa X, nag-take ako ng National Assessment for School Heads noong May 17, 2026. Hashtag Kim Pao ang pahinga ko sa pag-review. And the result was released this afternoon. Thanks God, I passed the exam. Part sila ng journey ko at Prinsesa Chinita and at Paula Avelino. So, nakatag po si Kim and Pao dito. So, sana makita nito nila Kim and Paula, no? Para naman na malaman nila kung ano yung epekto nila sa mga taga-suporta nila, di ba? Mga kakimpaw. Kasi nagginaganahan sila mag-study or mag-work, mga kakimpaws, kasi sila yung nagiging inspirasyon ba, mga kakipi, kumbaga ay tinuturing nila na stress reliever. Kasi totoo naman talaga, even mga seniors na po, sina Kim and Paolo ang stress reliever. Sila po ang kanilang happy pill. Kaya naman importante sa kanila na araw-araw, nakikibalita po sila kina Kim and Paolo. So, napakalaking parte din talaga nila Kim and Paolo. Kasi syempre kapag stress ka, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos or hindi ka makakapag-review ng maayos, makakapag-aral ng maayos. Pag nakikita nila sila Kim and Paolo, nagiging masaya po sila at nawawala yung stress nila. So, nakakapag-focus pa rin sila mga kakimpaw. Kaya naman sana makita to ng Kimpaweno para malaman nila yung effect nila sa mga taga-suporta nila at hindi sila mag-give up sa kanilang partnership at wag iwan ng isa't isa kasi hindi rin biro ang kanila pong hatid na saya sa mga tao. Anyway, so eto nga mga kakimpaw at inulan si Miss Elsie ng congratulations. Ayan mga kakimpaw, dami nagko-congratulate po sa kanya. And wala din po sa atin, di ba, Team Gandara SRU, congratulations. Super happy kami. Ang tagal din pala ng result, no? May, June, July, 2 months din mga kakimpaw. So again, congratulations and hope
marami pa po talagang ma-inspire sila Kim and Paolo. Marami pa pong magkuwento na kanilang journey, mga ka-Kim Pao, at kung paano nakatulong na kanila sina Kim and Paolo. 'Di ba? So, nakakataba ng puso. And syempre, masaya din tayo. Hindi lang dahil inspirasyon niya ang Kim Pao, kundi bilang ka-Kim Pao fan natin na may mga na-achieve sa buhay. So, happy tayo na mga ka-Kim Pao natin, nagiging successful din sa buhay paunti-unti. Syempre, 'di ba? Para na rin po tayo ditong isang pamilya. Anyway, next topic naman po tayo, and nais nating i-congratulate naman po dito si Kim at saka si Paolo. Kasi po ang kanilang The Alibay ay naka 70 plus million views na po, and still counting to, mga ka-Kim Pao, no? Sabi nga dito, that's a massive record for The Alibay. Clip or trailer is still huge. Kim Pao, congratulations Kim Pao. Abay, grabe, no? Sa 70 million views, ganyan lang naman kalakas ang Kim Pao. O ano mga bashers, may mga ganyan ba kayo? Ano, yung idol nyo, may ganyan ba? Charot, nagyayabang na. Anyway, meron naman kasi tayong maipagyayabang mga ka-Kim Pao. 'Di ba? At saka hindi rin po nakapagtataka na kasama si Paolo at si Kim sa sa nominees para sa Seoul International Drama Awards, sapagkat ang Kim Pao projects talaga ay mainit pong pinag-uusapan. Napakahuhusay po kasi nila dito. Ang ganda rin kasi ng kwento. Yung ending lang medyo, ayan, kinakabahan na ang lahat. Paano, iiyak ba tayo? Sabi nga dito, 70 plus million. Congratulations Kim Chiu and Paolo Avellino and the whole team The Alibay. Sana ma-repost to, no? Makita nila Kim and Paolo. Congratulations. But din po, hindi na kina Kim and Paolo, the whole team. Kina Direk, FM Reyes, Jojo Sakin, and Onat Diaz, at saka sa writer nito, no, Danny Cami Domingo, and of course, kina Kim and Paolo. Congratulations po sa inyong lahat. Samantala, dumako naman po tayo dito sa masayang Kim Chiu despite of everything, mga Kim Pao. So, alam niyo naman ang mga pinagdadaanan ni Kim Chiu, no? Sobrang nakaka-proud kasi si Kim, hindi na po tulad ng dati na gusto na lang pong magkulong, magmukmok, mga ka-Kim Pao. Ngayon si Kim nagagawa pa rin pong magsaya. Ayan, at sa kanya nga pong update, ito po siya. At nag-attend and bumili rin po siya ng ticket para sa concert ni Taylor Swift. Sabi nga niya sa kanyang kwento, that feeling na bumili ka ng ticket last minute, tas ang mahal, akala mo nasa harap ako, yun pala nasa likod ko yung nagbebenta ng pizza. But no matter how far or how near and how far, same feels pa rin. Love you, Ate Taylor Swift. So super happy for you. Ayan, Swiftie for life. Sayang, no, mga ka-Kim Pao, di niya kasama dito si Paolo. Gandang date din sana nito nilang dalawa, mga ka-Kim Pao. Bakit hindi kasama si Paolo, mga ka-Kipi? Diba, ang sarap sanang pagmasdan kung nandyan din si Pao, diretso dinner date, ganyan. Or ito na yung si Miski, ito na yung mismong date nila, mga ka-Kim Pao. Magiging pinakang masayang date para kay Kimi, kasi alam niyo naman talagang si Kimi ay Swiftie, fan po talaga siya ni Taylor Swift. Sayang, sana late daw bumili si Kim ng ticket, 'di ba? O sana si Pao nag-effort, manguna-nguna bumili ng ticket para naka-VIP si Kimi. Tapos binigay niya kay Kim, magulat si Kim na sa surprise si Paolo. Ang ganda sana ng ganon. Pero masyadong na-busy ata si Paolo sa business, pag-aasikaso ng mga bagay-bagay, mga ka-Kim Pao. Hindi naman na natin siya paghahanapan. Mukhang happy rin naman si Kim kahit nasa likod po siya. Same feels pa din naman daw.
Basta super happy po siya. And nung nakaraan naman nasa harapan siya, 'di ba mga kakimpaw? So ngayon, kahit nasa likod siya, same feels pa rin. Papasigaw pa rin si Kim, super pa rin yung kilig niya. Grabe lang talagang nasa kaduluduluhan talaga si Kim. As in yung wala ng tao sa likod niya. Siya na yung pinakang nasa likod. Apaka naman noon. Tapos ang mahal daw talaga ng ticket, no? Grabe si Kim kahit ang yaman na, pero namamahalan sa ticket. Saka sa iba, barya-barya lang. Makikita mo daw kung gaano magpahalaga si Kim ng pera talaga, no? Mga kakimpaw, hindi lang siya basta gastosera. Na ano rin siya, nalalakihan din na mga kakimpaw. Maano kasi si Kim pinaghirapan niya kasi yung pera, mga kakimpaw. Kaya ramdam din niya talaga yung sakit na iwaldas na lang. Pero happy naman si Kim. Kaya naman worth it pa rin. So kayo guys, alam po inyo masasay patungkol dito. Hanggang dito lang po muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinikin. Kita kasi po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.